Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Uh, Masakumullahu bil khair jami'an. Sana maangkin natin ng kapayapaan sa mga oras na ito at pagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magagandang isipan, mga plano para sa ating mga gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lingid sa ating kalaman mga kapatid na ang uh, hangad ng ating gawain ay para lang sa pagdadawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, para iparating ang mga mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-balag. Ang ating gawain ay para iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid na pinapaalala ko sa inyo na ang ating gawain, kahit na minsan ay may mga grupo na nagsasabi na yung mga tumatanggap na ng sahod ay hindi mapapabilang sa pagdadawa dahil ang kanilang basihan ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdawa na walang sahod. So hindi ganoon mga kapatid, sa lahat ng mga gawain natin na para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mayroon tayong, kahit na may tinatanggap tayo, ay mayroon tayong ajr o di kaya gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, siguro maipapaliwanag ko na sa inyo na ngayon kung ano ang pag-meetingan natin sa mga oras na ito. So inshallah ta'ala, ang ating rais o presidente sa ating grupo ay sabihin lang niya kung anong mga pagkakamali ko sa pagsasalita ko ito. At higit sa lahat ng makapansin sa inyo, ako ay makapansin sa inyo, sa akin na may pagkakamali ay sabihin niyo sa akin. Huwag niyo sabihin na magagalit ako, di kaya sasamang kalooban ko dahil sa pagsabi niyo sa akin. Hindi yan ang aking kuwan. Ang gusto ko ay may tama yung mali. So, ang ating gawain ay para lamang sa Allah, para sa ating mga gawain na ipinag-utos sa atin ng ating opisina. So, unang-unang pag-usapan natin ay, dapat natin pag-usapan ay ito yung tinatawag na khuttatul ansita al-matluba. O ibig sabihin, yung mga pamamaraan ng mga nasat o di kaya mga activities na kinakailangan. So, ano ang inyong mga nasa inyo na mga pamamaraan na dapat natin gawin ay sabihin niyo. Pangalawa, ang sitatun idafiyah. Kung ano ay may dadagdag natin, mga nasat, mga gawain na may dadagdag natin. Pangatlo ay maftuhun likulli da'iya an yatakallam aw yu'tal afkar. Ibig sabihin, open forum sa lahat ng mga da'iya na maaaring magsalita na makapagbigay ng mga magagandang mga plano. Yan ang ating kwan. Kaya nga, itong grupo natin ay para sa pagkakaisa, kasi hindi naman tayo perfecto sa lahat ng ating mga gawain. So inshallah ta'ala, kaya may tinatawag na maftuh likulli da'iya, sabihin open forum sa lahat sa atin para masabi natin kung ano ang makakabuti sa ating gawain. Pero yung magbibigay tayo ng suggestion, wag natin isipin na yun na ikatanggap-tanggap. Kapag hindi natanggap, alhamdulillah. Kapag natanggap naman, pinagkaisa natin, yun ang dapat natin sundan. So siguro, ang ating mapapakinggan, inshallah ngayon, ay ang kung ano masasabi ng ating rais o presidente, Sheikh Mujahid Commander Allah Yafado, falyatafaddal ziyaratuh.
جزاك الله خيرا شيخ فيصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itong grupo natin, Kuwait Philippine Cultural Center, Al-Markaz Al-Kuwait Al-Filipini Al-Thaqafi, hindi tayo ang gumawa dito, kundi matagal na itong itinatag ng IPC. Sa ngayon ay medyo naiba nga lang ang haykala, pamamaraan o kaya leadership ng KPCC Markaz Al-Filipini. Alhamdulillah at dahil sa tayo ang itinalaga nila bilang presidente ng Kuwait Philippine Cultural Center para sa ating lahat ng mga Pilipino, hindi ibig sabihin na kung ako ang napili nila ay ako na ang mas mainam sa inyo. Bagamat mayroong pwede nating sabihin na mas mainam sa akin o kayo ang higit na mas mainam sa akin. Lalong-lalo na sa larangan ng da'wa o kaya ay sa iba't ibang mga estilo ng mga pamamaraan. Subalit ito ay kung mayroong nagtatanong kung bakit ako inilagay, ay hindi ko rin alam. Basta bigla nang nilagay na ako ang presidente ng Kuwait Philippine Cultural Center bilang sa ating mga Pilipino. Para sa kaalaman ng lahat, ilang taon na rin ay matagal na nila akong nilagay bilang Mas'ul Fani. Nandito rin si Sheikh Faisal, ilang taon pa nung makalipat ako dito sa KPCC ay itinalaga na nila ako bilang technical leader, Mas'ul Fani, Muwajjih Da'awi. At nung paglipat po dito, after ng 2 days, ay nagtawag ng meeting si Abuanas para i-anunsyo sa mga uh, kapatiran natin, lalong-lalo na sa mga duat na mga kalangkihan. Pero napapansin natin na medyo mabagal din yung action natin, medyo mabagal din yung mga activities natin dahil sa ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga pangyayari ay mayroong hikmah, mayroong wisdom. Ang lahat ng mga pangyayari ay mayroong wisdom. Alhamdulillah sa ngayon ay medyo naayos na yung sistema at ang mga kapatid naman natin, si Sheikh Faisal bilang Vice President sa mga lalaki at si Ustad Halima Mantawil bilang Vice President sa mga babae. So kung bakit sila ang napili na Vice President ay kagustuhan na. Kagustuhan na ito ng IDAR. Umur Idariya. Ito ay mga gawain na hindi natin mga gawain, kundi ito ay magmumula na ito sa idara. Doon sa ibig sabihin, kataas-taasan sa pamunuan ng IPC, Islam Presentation Committee. So sa ngayon, alhamdulillah, kung tutuusin ay sa June 16 ay nakatalaga na itong ganitong meeting natin na either na Zoom o kaya ay face-to-face. Subalit tulad ng nabanggit ko sa inyo sa grupo na mayroong dumating sa atin na order na hindi muna tayo mag-meeting at kami munang mag-meeting ng namumuno sa ating center. Ako, si Sheikh Faisal at saka si Ustad Halima. Kaya yun ang order sa amin na kami na ang mag-isip ng kahit anong mga activities. Pagkatapos ay ipasa namin sa idara, titingnan nila mabuti, kikilatisin nila ito at saka ah, pagka okay na ang lahat ay yun, magbibigay naman sila ng signal para sa atin. Sinundan lang natin kung ano yung order sa atin. Kahit na ang akala natin ay yung idea natin, opinion natin ay mas mainam halimbawa, pero dahil sa order sa atin ay kailangan nating sumunod na hindi pala natin alam na mas mainam din. Kasi lahat ng bagay ay mayroong wisdom. Kasi nga sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo mga kapatid,
mga kagalang-galang na mga kapatid, ay tayo yung nagiging modelo, tayo yung ah, ginagaya ng mga iba't ibang mga lahi na mga kasamahan natin na mga duat. Baka yun ang kasama sa wisdom kung bakit pinagawa tayo muna pinaisip muna tayo ng mga anumang mga activities na gagawin natin. Baka isa yun sa wisdom na kung bakit nila in-order sa atin yun, na hindi muna tayo mag-meeting ng lahat tayo dahil sa isa ito sa parang pamamaraan na maaring gayahin sa iba't ibang mga nationalities na kanilang mga grupo. At baka kabilang din sa wisdom, tinitingnan din nila kung mayroon ba kaming pwedeng sabihin na maaaring kayahan sa mga pagbibigay ng mga opinion kasi sasabihin ko sa inyong lahat, kinakailangan talaga sa ngayon, sa panahon na ito, ang mga taong katulad ninyo na mayroong opinion sa da'wah. Kaya ngayon pa lang, ay sinasabi ko na sa ating lahat na kung mayroon tayong mga magagandang idea tata'allaqu bi umuri da'wiyya, may ugnayan sa dakwa, ay huwag natin itago, huwag natin ilihim, sabihin natin ito. Inshallah, nandito ako, magsusuportahan tayo, magtutulungan tayo, anuman ang inyong maisip na mga magagandang mga teknik o mga pamamaraan sa dakwa ay ipaparating natin sa kanila inshallah. Sasabihin ko sa kanila saan nang galing na mga opinion. Kasi para makilala din nila yung mga tao na ginagamit nila yung kanilang mga mabuting pag-isip, plano, pagbibigay ng opinion, kailangan din ng idara ito. Pagkilatis ng idara kung sino yung mga tao na mga duat na patuloy sa kanilang pagbibigay ng mga opinion o kaya ay mga arap, mga ibig sabihin, mga suggestion. Hindi mainam at ito ang napapansin ko, hindi mainam na sabihin natin na maglinis tayo ng maglinis, magsulat tayo ng magsulat, magtrabaho tayo ng magtrabaho, maganda yun. Pero hindi mainam kung hanggang doon lang at hindi tayo magbigay ng magmumulat sa sarili nating ibig sabihin ay opinion. Sa palagay ko, baka yun din ang isa sa naging dahilan kung bakit inilagay itong iba nating mga kapatid, halimbawa si Sheikh Faisal o kaya si Ustad Halima bilang Vice President ng ating center. Wallahu a'lam. Ito ay umur idarya. Pagdating sa umur da'awiyya, dito tayo papasok. At pagdating naman sa umur idariya, umur da'awiyya, dito tayo papasok. Related sa da'wa. Umur idariya, related naman sa management, ay mas mainam na huwag na natin pasukin kasi ito ay nasa kanila yung ibig sabihin ay authority. Alhamdulillah. So sa ngayon, alhamdulillah, tulad ng nabanggit ni Vice President Sheikh Faisal patungkol sa mga ansyeta natin na inisend namin sa inyo dito sa grupo natin, kung mayroong hindi pa nakapansin, halimbawa, dahil sa may pinagkakamalaan, may busy, halimbawa, ipapakita ko dito sa inyo, i-flashback ko dito, inshallah, at ito na, wala na itong pagbabago itong ansyeta natin na isinabmit namin na napagkasunduan namin o kaya ay naisip namin kasama ang inyong mga kapatid si Sheikh Faisal at saka si Ustad Halima. So kikilatisin natin ito mabuti, inshallah. Ito yung meeting natin sa ngayon. Ang pinag-uusapan natin dito ay khutta al-ansyita al-matluba. Ito yung request nila na khutta. Mayroon na kaming nagawa na khutta na naisabit na namin sa kanila. At inshallah, pwede pa ito ma-revise. Kung sakali na mayroon tayong halimbawa mga mulahaza, kumbaga, mga question o kaya ay mga mas makabubuti dito sa nagawa namin na khutta. Kasi ito ay para sa atin ito lahat. Ito yun. Unang-una sa buwan ng July kasi pinag-utusan tayo na gumawa tayo ng khutta sa July. July, August, September, October at saka November, December. Ng mga simpleng mga gawain lamang ng mga program natin o activities.
At kailangan may isa dito na malaking activity na gagawin natin. Ito yung napag-isipan namin na malaking activity na inshallah ay yung Hafal Takharruj, yung sa December, Hafal Takharruj العام لجميع أفرع اللجنة. General graduation, commencement ng mga estudyante ng mga balik Islam, lalaki man o babae. Subukan natin na magkaroon tayo ng graduation na lahat-lahat, no, na dito gaganapin inshallah sa Masjid Kabir. Ang kalahatan na ito yung malaking plano natin, inshallah, na kasama sa request natin, malaking plano natin sa habang hindi matatapos itong taon na ito, ay itong Hafl Takharruj, sabay-sabay na graduation natin, maging sa mga lalaki o kaya ay sa mga babae. Okay. Umpisahan natin dito sa July, inshallah. Sinong mag-react, sinong magsalita, open na ito sa lahat. Kung gusto niyo makikinig muna kayo, maya-maya lang. Alhamdulillah, open din tayo. Kasi mayroon din tayong open forum para sa lahat, bawat isa. Mayroon siyang may aambag, mayroon siyang mga naisip na ikabubuti ng dakwa. Alhamdulillah. Sa July, ang nailagay natin dito, yung pagbisita natin sa Al-Salam Palace, sa Mutnaf, sa Museum, sa Kasorsana, sa Suez ito. Alam na rin ito ng ilan sa mga kababaihan dahil nakapunta na rin sila. Maliban na lamang sa mga kalalakihan kasi parang hindi pa kami nakabisita dito. Wallahu alam, hindi ko alam sa iba't ibang mga branch. Yan, ang unang-unang isinumiti natin sa buwan ng June. Sa palagay ko, kung sakali pwede natin ito ma-revise o kaya iuna natin ang dapat natin iuna, there is nothing problem. Inshallah. Pangalawa, sa August, inshallah, ay religious and cultural competition. Musabaka diniya wa thaqafiyya. Wala tayong nailagay na lugar kung saan natin ito gaganapin. Pwede natin gaganapin ito sa KPCC, pwede natin gaganapin sa Salmiya halimbawa, pwede natin gaganapin sa Jahra o saan mang lugar para mas marami yung makaatin. Hindi lamang mga estudyante ng anumang branch, kundi mga estudyante natin lahat. Kabilang dito sa September ay Rihla Tarfihiyya, entertainment outing. Meron tayong outing inshallah. Lahat-lahat tayo, kasama na ang mga estudyante natin, mga lalaki, mga babae, inshallah. Kasi ang pinaka-main na purpose natin dito yung يكون هناك ترابط قوي بين الدعاة وبين المهتدين الجدد. Magkaroon tayo ng magandang koneksyon sa bawat isa. Lalo na sa iba't ibang mga branch. Mga branch para sa mga lalaki o kaya ay mga branch din para sa mga babae. Madaming mga example lang itong mga brother na hindi magkakakilala sa iba't ibang mga branch. Napag-utos din kami na bigyan namin ng schedule ang pagbisita namin sa mga bawat branch. Pagbisita sa mga bawat branch. So inshallah, inaayos pa ito kung kailan pwede kaming bumisita at kung maaari kasama rin yung ibang mga mutamayizin, halimbawa, mga mutamayizat, kung sakali, o kaya ay sa mga kasama lang ng mga kuwat, inshallah, sa pagbisita natin sa mga iba't ibang mga branch, inshallah, yun ay para magkakakilanlan. Okay. Sa October naman ay meron tayong dalawa plano natin sa Multaqad Duat. Hindi rin natin nabigyan ng ibig sabihin location kung saan natin ito gaganapin. Multaqad Duat, meron tayong forum para sa mga duat exclusively. Kasama dito yung Multaqad Da'awi kasi wala rin itong kahirap-hirap. Ang Tariqal online, Multaqad Da'awi, ibig sabihin ay mag-iimbita tayo ng magbibigay ng lecture sa pamagitan ng online, sa Facebook halimbawa, imbitahan natin kung sino yung dapat natin na gusto natin na imbitahan. Maging sa mga lalaki at maging sa, ibig sabihin, mga babae. Maganda ang gamit na StreamYard kasi yung StreamYard ay pwede makapasok. No? Maganda yun. Nasubukan natin yun sa mga panahon ng pandemic. May bayad nga lang para mawala yung logo ng StreamYard. Sa November naman ay ito yung bicycle racing, Siba Kadarajat. Ibig sabihin yung contest para ito sa mga lalaki. Para ito sa mga lalaki.
Pero pwede rin dumalo ang mga babae, manonood sila sa competition na ito, racing. Marami kasi dito mga Pilipino, hindi lamang mga balikis lang, kundi pati mga Kristiyano, ang dami nila. Marami silang mga grupo dito na mga nagbibisikleta. Pwede natin yan sila imbitahan, inshallah. At magkaroon tayo ng competition para sa kanila, inshallah. Uh, Medyo nagbigay na rin kami ng unang mga signal sa iba't ibang mga nagbibisikleta ay talagang nagustuhan nila. Nagustuhan nila itong ano natin, itong plano natin. Okay. Dito naman sa December, ito yung sinabi natin kanina, pauna na nasabi natin na inshallah dito natin gaganapin yung malaking program natin tulad ng graduation sa lahat ng mga branch inshallah. Kasi sa totoo lang ito, matagal na natin ito ni-request pero hindi pa rin nangyari. Noong back tayo dito sa KPCC noong mga nakaraan na taon ay nagkaroon tayo ng graduation pero para sa mga lalaki lamang. Gusto natin na pati sa mga babae ay sama-sama kasi mas masaya. Pagka meron tayong graduation na kasama yung mga babae, para ma-feel natin yung talagang graduation. Hindi katulad ng pag-graduate na sa mga uh, nasanayan ng mga brother natin, mga sister natin, na pag-graduate na ibibigay na agad-agad sa kanila yung mga diploma at pupunta na sila sa front para magpicture ng sabay-sabay. Hindi, gusto natin iparamdam sa mga Pilipino yung culture ng ating graduation na masayang-masaya na tinatanggap natin, pupunta tayo sa front, bawat isa, at magkakaroon ng mga photo shooting, halimbawa ng bawat isa. Ma-feel nila yung wastong ibig sabihin ng graduation. Yan yung na-submit natin lahat ng sa loob ng 6 months. July, August, September, October, November, December. Tingnan ninyo ito mabuti kasi pwede natin ito ma-discuss at pwede natin ito ma-revise. Halimbawa, iuna natin ang mas mainam na iuna. Inaasahan natin na ngayong July ay mayroon tayong magawa pero hinihintay pa rin. Yun na nga, gusto man natin gawin pero hinihintay pa rin natin. Uh, Nung isang araw na nag-usap kami, sabi nila, posible na magawa natin. Posible, lahat ay posible. Posible din na hindi posible. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan lagi tayong yung positive, yung ibig sabihin, inisip natin. Labas dito na pwede nating sabihin na either na ipasok dito or sa mga susunod na taon, halimbawa, itong mga ansyota al-ukhra. Itong ansyota al-ukhra, katulad ng plano natin na magkaroon tayo ng one-day basketball. One-day basketball league sa mga kalalakihan. O kaya ay basketball na continuous na basketball. Kasi nabanggit din nila sa atin na pinahahanap din tayo ng lugar para sa basketballan na pwedeng bayaran na nila ng 1 taon. Na yung magandang lugar para sa basketballan at pwedeng bayaran na nila sa 1 taon. Yung lugar na yun, tuloy-tuloy yung pagsasagawa natin ng basketball, inshallah. Kailangan lang natin dito yung oras, lalo-lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman, mayroon din silang mga nasa patungkol dito kasi sa mga basketball, napakaraming mga babae na umaatin. Lalo na pagka tayo ang namamahala sa basketball na yan kasi talagang napakaraming mga babae na umaatin. Hindi mawawalan ng mga babae. Pwede. Kasi napapansin natin nung mga panahon na nagpapabasketball tayo, ang daming mga nagsasahada, nagmumuslim, ay mga kalalakihan. Pero hindi nabibigyan ng panahon yung mga kababaihan na nandun lang sila sa gilid na hindi sila nakakausap. Okay. Ziyara al-Markaz al-Ilmi, ibig sabihin na scientific center, pagbisita. Kasama yun sa plano natin, bisitahin natin ang scientific center, bisitahin natin, kabilang dito yung Sheikh Abdullah Al-Salim Cultural Center. Kasama din sa plano natin yung entertainment and cultural outing, mag-outing tayo sa mga medyo malalayong lugar. Either na tayong mga duat o kaya ay kasama yung mga mutamayizin, mga mutamayizat, halimbawa na mga muhtadin, mga muhtadiyat. Depende na sa kung ano yung mapag-isipan natin na mas makakabuti, mas ikabubuti, ikauunlad ng ating da'wah.
Kasama dito yung Umrah Hailiyah, yung family Umrah, halimbawa, ay isa din ito sa plano. Inshallah, sana ay maaprobahan. Yun na nga, tayo ay nagpaplano tayo, nagbibigay tayo ng mga opinion, pero yung umur idariya, yun yung trabaho natin, umur da'awiyah. Pero yung umur idariya, yung management ng mga bagay, ay nasa sa kanila yun. Okay. Musabaka tilawatil Quran al-Karim, yung Holy Quran competition, pwede natin ito isagawa sa mga balik Islam at kasama na rin sa mga bangsa muro. Musabaka al-Lughah al-Arabiya, pwede natin ito isagawa, Arabic language competition, musabaka to Fanil Khitaba, khutbah competition, Adhan competition, lagi rin natin ginagawa ito doon, nung doon pa ako sa Kuwait City. Pero naputol na, umabot na ng 8 taon. Ibig sabihin ay isinasagawa yung Adhan competition. Musabaka Saydil Asma, yung fishing competition, natin ito isagawa inshallah. Na, itong pinakahuli ay musabaqatu afdal qissa muqtadi an ibtinaihi sababi ibtinaihi fil Islam. Ito yung competition sa mga balik Islam, mga lalaki man o mga babae. Competition na bawat isa ay isusulat nila yung kanilang kasaysayan sa maikling pananalaysay. Bibigyan natin ng mga dawabit kung gaano kadami o gaano kahaba. Sino yung pinakamaganda ang kanyang kasaysayan, yun yung magwawaki. So kasama yan sa mga plano natin. Okay. So alhamdulillah, nakita na natin itong ilan sa naipakita natin ng mga plano natin. Inshallah, kung mayroon tayong ini uh, suggestion, yun yung kailangan. Kailangan ng IPC ang mga suggestion natin inshallah. Bago natin i-open sa lahat, inshallah, narinig na natin si Sheikh Faisal. Pwede natin bigyan ng oras si Ustad Halima, inshallah. Baka meron siyang may dagdag sa ating mga natalakay sa ngayon. Okay, Sheikh Faisal, anong maganda? Baka mayroon na sa kanilang gusto magsalita kasi Ah, parang busy so, siguro si Ustad mm, Halim. ah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Katulad ng ating binasa ko sa inyo kanina, na kabilang na dito yung mga ansit at idafiyah. Pero kuan na yun, Sheikh, no? Yung mga binanggit mo, pwede pa yung madagdagan yung mga kuan yan. Mga ansit at idafiyah. Oo naman. Oo naman. Pwede At, madagdagan at pwede ma-revise inshallah. mm. So, bilang sa akin muna, ang kadagdagan, ang maikuan ko, may isa sa suggestion ko na idadagdag ko ay da'watu maydaniya ma'a al-mutabayyizin al-muslimin al-judud. Ibig sabihin, gagamitin natin, iimbita natin ng mga new Muslim, bagong nag-Muslim na maganda ang kanilang pag Muslim, na imbita natin sila sa pagdadawa para malaman nila yung pamamaraan ng pagdadawa. Kasi sa totoo lang, diyan natin makukuha. Diyan natin mainggan yung mga new Muslim sa pagdadawa. Katulad ng mga programa natin noon na bawat isang Muslim ay pupunta sa mga programa natin, ay kailangan na mayroon siyang maimbita na may isasama niya, Muslim man o hindi Muslim. Ganun ang mga pakay ko sa suggestion na ito. So, parang nandiyan na sexy Ustadha Halima. Yung mga iba pa gusto magbigay ng suggestion, kailangan open ngayon ang ating pagbibigay karagdagan sa mga da'wa inshallah. Ahlan bikum jami'an. Barakallahu fiik, Sheikh Faisal. Nag-message si Ustad Halima, sabi niya medyo may problema sa cellphone niya. Hindi masyado Ah, makapagsalita doon sa cellphone niya. ah, Pero naririnig naman niya ah, inshallah yung mga pinag-usapan natin. Sinulat ko dito Alhamdulillah. sa chat. Sinulat ko dito sa chat yung sinabi mo, iktirah mo na da'wa maydaniya ma'al mutamayizin al-mu'tadin al-judud. Sinulat ko dito yung ibang mga kapatid natin na
medyo nahihiya magsalita pero impossible naman, no? Kasi mga duat tayong lahat, alhamdulillah, napakabiyaya ng Allah. Pero yung iba na medyo pwede natin isulat dito para mabasa natin at may screenshot natin at inshallah hindi mawala. Sinong gusto magsalita, inshallah, open sa ating lahat ito. Ito yung hangarin natin. Lahat ng sasabihin natin dito, inshallah, basta makakabuti sa da'wa, inshallah, makakarating ito sa taas. Makakarating sa idara, inshallah. Sino pang gusto magsalita, open na. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Ito ay dawa. Mayroon tayong ajr dito. Mayroon tayong reward dito sa pagbibigay natin ng mga khutta o di kaya pamamaraan ng pagdadawa. Huwag tayong mahiyang ibigay ang ating uh, mga plano sa pagdadawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sa mga sisters natin o mga brothers natin o mga ustads. Sa meeting natin ito, mas mainam sa akin yung mga naiano ni Ustad Mujahid at saka si Ustad Faisal na plano natin ay okay, try natin yan. Pero hindi pa natin yan sigurado na maaprobahan na katulad ngayon ng month ng July. Yung niyan, field trip yan sa Kasra Salam, kami yung nakapunta pero 1 month before na kumuha kami ng appointment. At saka si Mudir Jawda rin ang tumawag doon sa receptionist sa na yan. Medyo mahirap yung kuhanan ng appointment. Kailangan before 1 month. Pero sikapin natin inshallah. Sinong may mga suggestion, mas mainam ustads na by branch, pabigyan mo sila ng opinion, may magsalita. Kung hindi o kung gusto nila magsalita lahat, pero kailangan talaga mayroon tayong ma-share na idea. Mas lalo tayong mga duat, daiyat dahil minsan naano natin na bakit lang sila lang nag-meeting, sila lang pero ito ay pangkalahatan na meeting. Walang pagkaibahan ng face-to-face at saka by Zoom. Dahil mas maganda pa ito, hindi na tayo nakakapamasahe. Nung kahapon yata, yun ang problema sa mga sisters natin sa iba't ibang branch. Sabi, Sister Halima, hindi kami makapunta dahil walang sasakyan sa Saturday. Ngayon, naging Zoom na, kaya pwede na tayo makishare sa mga opinion natin. Welcome kayong lahat, mga sisters, mga brother. Yun lang masabi ko. Wala na akong maidagdag na activities. Okay na yan sa akin. Kaya kung makuha natin yan lahat, maganda na yan. Alhamdulillah. Pero mga ibang branch o di kaya mga sisters, kung may mga katanungan sila, ay pwede na sila magsalita o may mga suggestion o may mga opinion na ibang activities na gagawin natin idagdag dyan. Shukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fiki, Ustada Halima, mashallah. Para sa kaalaman nating lahat, ang khuta natin ito ay matagal na. Matagal na itong nakasubmit doon sa idara. Nung pag-meeting pa natin, nung order na nag-meeting tayo nung June 23, ay June 24 ay dumating na sa kanila yung yung khuta natin. Subalit, yung tungkol naman sa sinabi mo na si Joda rin ay itong unang plano, si Joda rin ang Mudir Joda ang naghingi ng permission, ay sinabi nila walang koneksyon ang lahat ng mga branch, mga idara, mga mudir sa branch. Ito ay direkta na ito sa taas doon sa idara at sila nang bahala. Umur idariya, sila na ang bahala. Basta ang importante, pwede natin mabanggit sa kanila na katulad yung ganito yung sistema, may naka-experience dito, kailangan yung 1 month before na maghingi ng sila nang bahala. Paulit-ulit nila sinasabi sa akin na itong lahat ng mga napag-meetingan natin, lahat ng mga khuta natin ay hindi na idadaan sa anumang branch o sa mudir ng branch, kundi direkta na ito sa taas, sa kanila. Masya Allah, si Malia, Sister Malia, Gayataw, Sister Maria, meron siyang
opinion dito, kaya ay suggestion na yung competition daw for Arabic writing, calligraphy for new Muslim. Ibig sabihin ay suggest niya na mayroon tayong competition for Arabic writing calligraphy. Yung sino yung magandang sumulat ng Arabic. So inshallah, isa ito sa pwede. Pwede na, no. Halimbawa, tulad ng sinabi rin ni Sister Halima sa mga sister, kung mayroon kayong maisip, kasi nabanggit din nila sa akin nung isang araw na pwede na ma-revise natin kung mayroon tayong sakaling may dagdag, inshallah. Jazakallah khair. Kabilang Sheikh, Allah yahfadhuk wa yar'ak, sa aking suggestion sa itong mga kwan na maiparating sa idari, na yung pagkakaroon natin, kasi mahirap kasing sabihin natin na mahirap yung pagpapatayo ng Mal'ab Qurratu's Salah dahil malaking proseso yan. Una, malaking gastos yan, hindi bababa ng mga 1,500 KD yan. At yung lugar pa, kailangan pa ng mga tarkis. So ang sa akin lang, katulad sa amin, Sheikh Allah yahfazuk, sa Jahra, mayroong basketball court doon malapit sa opisina ng Jahra. Sana magkaroon ng kwan ba, kahit na sa loob ng 1 linggo, 2 araw lamang, tuwing Huwebes at saka Biyernes, from 4 p.m. hanggang alas 8 ng gabi, ay maganda yan. Kasi ako mismo, noong nasa kwan pa ako, nasa Suwayma pa ako, marami talagang napapa-embrace sa ganyang mga pamamaraan sa basketball court, inshallah ta'ala. Sana makarating, kung ito ang tingin ninyo ay makakabuti ito sa pagdadawa, suggest natin sa idari, inshallah ta'ala. Allah yahfadukum wa yar'akum jami'an. Jazakallah khairan, Sheikh Faisal. Inshallah, itong mga kapatid natin, baka yung iba hindi nila alam paano i-unmute yung 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 kwan natin, yung Zoom. Pindutin nilang dyan yung unmute, ay maalis na yung yung kwan. Pwede na kayo magsalita, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga pwede po marami po itong mga pwede question, pwede mga iktirahat inshallah. تفضل يا أستاذ. وعليكم السلام. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jami'an. Sana bigyan ng Allah ng baraka ang ating unang meeting inshallah, na ito ay kagaya ng sabi ng ating Sheikh Ustaz Faisal, na ito ay para sa da'wa lamang, para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at kailangan natin siguraduhin, ito ay reminder sa una-una sa sarili ko, na kailangan natin isiguraduhin yung mga layunin natin ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga alam natin na lahat ng gawain natin ay matatanggap kung ito ay nag-umpisa sa tamang paglalayunin. Una po na itatanong ko dito po sa ating mga officers sa itong da'wa group natin, ito ay busis ng karamihan, nakakarami, sa una pang pagdating po sa atin ng ating mga kautusan. Ito, sa pagkaintindi ko, ay ito ay volunteer na lamang po, kung hindi ko nagkakamali, Ustad Sheikh Mujahid. Ito ay walang kaugnay. Gusto ko lang iklaro, at nandyan yung mga ibang mga kapatid natin na nagtatanong, ito ay walang kaugnay sa ating trabaho sa IPC, kung sakali na mabuti ang kinalalagyan ng ating opisina. Tama po ba? Mali po, Ustaz, mali. Ang tinutukoy mo na voluntaryo na walang ugnayan sa natin, pwede kang sumali, pwede kang hindi, ay yung Al-Manassatu Al-Alamiyah lil Muslimin al-Judud. Ito pong natin, Al-Markaz, itong grupo natin ito dito na ipinagkatiwala na ito sa atin. At kailangan po natin dito sumali dahil kailangan nila, hinahanap din nila yung mga tindas kung sino yung umatin at saka sino yung hindi umatin. Nung isang araw sinabi din sa akin na ipasa mo sa akin yung mga umatin at saka yung mga hindi umatin.
So ang voluntaryo na tinutukoy natin ay yung Al-Manassatu Al-Alamiyya, yung global platform for new Muslim. Voluntaryo yun na pwede tayong sumali, pwede tayong hindi. Syukran Ustad. Sa ngayon po mga sister na yung hindi pa nakakaintindi ngayon, malinaw na sa atin na magkaiba po itong meeting natin ngayon at saka yung doon sa Manas sa Islamia, yan po yung mga nagbibigay tayo ng link para sa mga da'wa alamiya. So walang kinalaman sa ato. Ibig sabihin ito ay kaugnay sa ating ano tawag doon, trabaho, inshallah. Sana bigyan tayo ng Allah ng tawfik. Gusto ko sana itanong kung approve ba ito, pero nasagot na sa habang nagsasalita si Sheikh Mujahid. Isang suggest ko lang po ito. Yung mashallah, yung ansita po na naipasa niya, mashallah, napakaganda po. Pero yung hafl takharruj at saka yung ansita, in any activities po, iktirah lang po ito mula sa akin. Yufaddal, sa tingin ko lang po, sa observation ko sa mga estudyante natin, yufaddal at tafriq bayna rijali wan nisa. So gagawa tayo ng kung mas ikakabuti siguro na iba na yung programa kung sakali sana aprubahan nila. Iba na yung hafl takharruj ng mga lalaki, tapos iba na rin yung mga babae, nang sa ganun na ma-feel nila yung totoong pagka-graduate, na magawa natin yung kompleto na activities. Kasi kapag sa mix tayo hindi natin pwede ihalo yung activities ng mga babae, pwede naman sila din sumali. Gusto din nila sumali. Pangalawang layunin ko doon, para medyo mapalayo natin sila sa ikhtilat, kasi kasanayan nila yun. So mas mabuti na hanapan natin ng paraan na medyo ilalayo natin sila sa matagal nilang kasanayan. Kung pwede lang ba. Ganon din po itong mga activities na basketball, na kung pwede hindi natin imbitahan yung mga babae, kasi minsan sa observation ko po, medyo balik sila sa dati nilang mga nakasanayan, na which is yan ang pangarap natin, na paano natin sila paano natin sila maituwid sa tamang landas. Paano natin sila mapalayo sa mga tukso. So, iktirah lang po, suggestion lang po. Kung hindi matanggap, it's okay, walang problema. That is only for my experience sa mga programa, like Hajj, noong experience pwede ko dito i-share, nung mag-Hajj po kami, masyado kami nahirapan paano namin paghiwalay yung mga babae at mga lalaki. Nangyari pa rin yung mga hindi dapat mangyari. Ngunit ginawa namin ng sarili namin ng security. So, yung layuan natin yung ikhtilat, nang sa ganun ay nagawa natin ang lahat ng paraan upang ituwid natin sila, inshallah. At saka maintindihan nila siguro na ang layunin natin doon ay para sa Allah lamang, inshallah. Kasi kung sa graduation po, pwede mabigyan namin sila ng mga iba't ibang programa, ma-feel nila yung totoong pagka natapos ko ito, ganito, ganun. Pati kami din ng mga da'yat, makakapag-programa kami ng maayos kapag babae lang ang nandoon. So kapag lalaki, nanonood lang sila. Hanggang manood lang sila. So ang mga possible na mangyayari doon, na susunod, makikita mo sa Facebook, yung dating magkakaibigan, nakapag-picture together, andyan na sa Facebook. So hindi pa rin natin maiwasan yung matagal natin pinapangarap na sana matanggal natin sila doon. Sana po malinaw yung mga suggest ko. Kagaya ng sabi ko, suggestion lang po yan. Inshallah, baka mayroon pang mga suggestion. Alam ko na marami dito sa mga kapatid natin, pero hindi siguro sila natatakot o nahihiya magsalita. Kagaya po ng sabi ng presidente natin na si Ustad Sheikh Mujahid, na welcome po ang inyong mga iktirahat, suggestion po. Syukran Ustad. Jazakumullah. Wa iyyak, jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan, mashallah. Tabarakarrahman. Yun, narinig natin yung suggestion ng isang kapatid natin sa Manggap, si Ustad Raisa. Alhamdulillah.
Mayroon nga sabi ng mga ulama, al-ijtihadu la yazulu bil-ijtihad. Al-iqtirah la yazulu bil-iqtirah. Inshallah, kailangan natin mabalance at saka yun na nga, mayroon tayong tinatawag na umur da'awiyya, mayroon tayong tinatawag na umur idariya. Sa umur idariya ay talagang nakikita ko yung asyaddu tasyaddudan minna, yung nasa taas natin. Pero hindi rin nila yung kinwestiyon, parang medyo nagustuhan din nila kasi nakita rin nila sa matagal na panahon na ilang taon na separate din yung pag-graduation natin, separate yung mga lalaki. Dito sa KPCC o sa mga babae, sa iba't ibang branch ay nakita rin nila na medyo separate. Nagkakaroon pa nga ng problema kasi ang daming mga Pilipino, mga mutadiyat, ang daming mga, pati mga mutadin, na ngayon hindi sila nagkaroon ng graduation, gawa ng nauutlot. So, inshallah, ibabalas natin lahat ng bagay, inshallah, lahat ay ibabalas natin. Posible na magkaganon, separate na talaga ang mga lalaki, sinumas na lahat ng mga Pilipino sa mga lalaki, separate, lahat ng mga babae, separate, posible, maganda rin yun, magandang itira. Posible rin na subukan natin once upon a time, halimbawa, na sabay-sabay tayo mag-graduation, walakin no dawabit. Pwede natin lagyan ng mga dawabit, mga patakaran, mga paano natin ma-centralize na hindi magkaroon ng ikhtilaf yung pagkakasabay-sabay yung mga lalaki o kayong mga kung ano dyan ang mga gagawin. Nasa sa atin yun, inshallah. So, titingnan natin, ibabalance natin lahat, inshallah. Pwede din na lahat ng ito ay mangyayari, inshallah. So, yun naman sa atin ay umur da'awiyya, sa iktirahat, para, alhamdulillah, meron tayong tinatawag na umur idariya at nandun naman sa kanila kasi masyado silang istrikto. Masyado silang istrikto. Halos lahat ay isa-isa, kailangan nila pusisihin na ilang araw naman ay may signal din sila na kailangan natin ito pag-meetingan ulit, mag-usap tayo. Inshallah, makakarating lahat ng mga itirakat natin, inshallah. Inshallah po, jazakumullahu khair. Pero ano po, yung tungkol po sa mga basketball, basketball ba yan o football? Sa mga kababaihan po, inshallah, sana po mabigyan kami ng pagkakataon na makapaglaro din kami lang po. Masyaallah, Masyaallah, masyaallah. Tabarakallah. Mumtaz, masyaallah. So yun, titingnan natin yun. Ano yung sa mga babae na pwedeng maging programa ng mga babae? Papalagay ko, wala namang basketball ang mga babae. Pwede silang, halimbawa, may ano ng mga babae na ibang mga laruan. Inshallah, i-signal nyo lang sa amin kung ano yung pwede natin ilagay para sa mga babae. Itong basketball naman po ay mga lalaki ito. Pero itong sinasabi natin na hindi natin may pagkakaila at hindi natin may pagbabawal sa mga players na umaatin yung kanilang mga pamilya, kanilang mga kaibigan na mga babae. Hindi natin yan magagawa kasi pag ginawa natin na bawal umatin ang babae, ay wala nang maglaro ng basketball. Sa pagkakataon ito ay we are seizing the opportunity para mabigyan natin ng dawa yung mga babae kasi sa totoo lang ang ilang beses din na nagkaroon tayo ng basketball pero pagdating sa mga babae na hindi natin nabibigyan ng tugon, ang daming nagmo-Muslim pero yung mga babae walang nagmo-Muslim na isa sa kanila. Bagamat mayroon tayong pagkukulang doon. So inshallah maganda yung suggestion ni Ustaz Kaisa na para sa mga babae, i-signal lang ninyo kung ano yung pwede natin idagdag na activities para sa mga babae, inshallah. Yes po, kahit anong activities po na pwede sa amin lang, nang sa ganun din ay makaimbita tayo ng mga non-Muslim, no, so makukuha na yung ustad yung plano natin na matutugunan yung mga babae kasi kagaya ng sabi mo na pati ako umaatin din ako, halimbawa family may basketball gano, umaatin din ako pero ang napapansin lang yung mga lalaki doon lahat. Oo nga, hindi nga bawal yung siyempre aatin ka manood pero hindi man ang doon makapaglaro din kami na kami lang hindi man pwede maglaro kami na mayroon doon mga lalaki. Yan po ustad. Sana mabigyan. Barakallahu fik. Wadih, inshallah. So nandito rin yung ibang mga ibang mga sister natin dito na inshallah from now on na mag-isip-isip tayo kasi kung mayroon kaming maisip ng mga activities na mga riyadiyya para sa mga babae,
ay mas lalong marami kayong alam kaysa sa amin. Kasi kayo yung mga babae, inshallah, mga sister natin, from now on na pwede tayong mag-isip-isip na may dagdag natin para sa halimbawa activities na para sa mga babae, inshallah. Yung suggestion ni Ustaza Raisa, mashallah, mumtaz yan. Diyan sa seaside, sa city, mayroong basketball diyan para sa mga babae lang. Marami dito sa atin, lalo na ang galing Pilipinas, napakaraming mga Christian na mga babae na marunong magbasketball. Marunong magbasketball o di kaya volleyball. Diyan sa seaside, napakarami na nag-Muslim diyan. Kung yung sinabi ni plano ni Raisa, Allah yahfazuha, napakagandang plano yan. Halimbawa, babae lang, kung makita natin ng resulta niyan, napakaganda yan talaga. Yung mga kasama natin mga daya, marami silang mga estudyante. O di kaya mga nagbabalik Islam na mga babae, naku, hindi mo lang alam kung paano dadagsain ng mga Pilipina. Kung babae lang. Napakaganda yan, Raisa. Allah yajzikal khair. Allahumma amin. Allahumma amin. Jazakumullahu khair, Ustad. Sa ibang mga sister natin, inshallah, kung mayroon tayong mga suggestion o mayroon tayong mga karagdagan, inshallah, mayroon ditong nag-message si Chihana. Mashallah. Sabi niya, suggest ko po kasi marami nakatambay na mga non-Muslim sa TikTok. Baka pwede mag-online da'wa via TikTok. Through TikTok yung da'wa sa Maganda yan, maganda. magandang idea. Magandang idea ito. Pero inuunahan ko lang ako, personally ako, matagal na may mga nag-imbita sa akin na pumasok sa TikTok. Kinausap ako ng idara noon pa, sabi ko ayoko mag-TikTok. Sarili ko lang yun. Pero sa ibang mga brother natin, inshallah, o sa ibang mga sister natin, inshallah, maganda ito, maganda itong suggestion ni Sister Jihana. Inshallah. Kasi nabigyan din niya ako ng isa na non-Muslim, medyo bata pa, na nag-Muslim siya, nakilala niya through TikTok. Mashallah, tabarakarrahman. Malaking gantimpala. Okay. Mayroon dito message si Sister Malin, Sister Sarah Rodriguez. Sinabi niya na ang alam ko lang, Ustad, volleyball at badminton. Pwede sa mga babae. Volleyball at saka badminton. Maraming player sa mga ganyang mga palaro para sa mga babae. Okay. So yan, napakaraming mga suggestion, napakaraming mga idea. Volleyball at saka badminton para sa mga babae. Sabi ni Sheikh Faisal, may mga basketball din, mga babae. Actually, hindi ko rin nakita yung mga babae nag-basketball, pero hindi ko nakita. Yung nakita ni Sheikh Faisal, ibig sabihin, may mga babae rin na nagbabasketball. Alhamdulillah. Maraming mga suggestion, maraming mga opinion, aftar na nagmumula sa mga babae sa ngayon, Sheikh Faisal. Nandito yung mga batikan natin ng mga ustads, mga lalaki, si Sheikh Muslimin, si Sheikh Muhammad Sumaway, si Sheikh Abdullah, si Sheikh Faisal Villanos, si Sheikh Muhammad Said, lahat mga Sheikh na mga kapatid natin. Yung mga lalaki, wag na kayong mag-message, magsalita na kayo. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yung mga kalalakihan, dapat tayo yung nangingibabaw, inshallah, maging sa pagbibigay ng mga katulad nito, inshallah. Ang priority natin sa ngayon ay yung khutbah natin, yung mga plano na in-order sa atin na para ma-finalize natin kung mayroon tayong i-revise tulad nito mga suggestion ng mga sister natin, mayroon tayong idagdag, inshallah. So, yung mga brother natin, ang mga sheikh natin, mayroon silang mga gustong ipahiwatig, gustong sabihin, o maliban lang kung mga tanong na patungkol sa umuridariya, baka kayo rin ang nakakalam. Kasi pare-pareho din tayo. Pare-pareho din tayo. Jazakumullahu khair. Wayak. Barakallahu fiik. Ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا إخوة الكرام؟ بخير إن شاء الله. Suggest ko lang, total ay meron tayong ang ating pitong hangarin ay sa da'wa.
sa ating mga brothers na sisters na talagang mayroong objective na makapagdaawa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay talagang desidido. Isa-suggest natin sa idara na magkaroon ng sabihin natin na maigting na pagkasanan o pagtuturo sa mga aktibong balik Islam na mayroong hangarin sa da'wa, both sa mga babae sa mga lalaki, na magkaroon ng pagkapati o pag-aaral o pagkasanay para sa pagdada'wa. Hindi lamang yung sa pag-attend sa mga klase natin dito sa IPC, kundi natataking parang training o seminar para sa da'wa sa mga aktibong balik Islam na gustong makapagdawa mula sa mga kabaihan, sa mga kalalakihan. Sa nakikita ko ay sa simula pa lamang IPC ay wala pang ganitong nangyayari kasi nga ay sa kakulangan din ng mga sistema pamamaraan na hindi rin naitaguyod ng IPC sa mga nakaraang panahon. Wala akong nakitang ganito na matipon yung mga aktibong balik Islam na mayroong hangarin sa da'wa, talagang gustong matuto sa pagdada'wa, at yung mga both sa mga lakas sa mga kabayan na mas maganda rin siguro na paigtingin natin yung pagtuturo o paghahanay sa kanila, yung pagka-training sa kanila. Kasi nga, una, lahat ng mga daya dito sa KPC Center o sa IPC halimbawa, kagaya namin, mga edad na, hindi may iwasan talagang aalis o mawawala. So yung mga may iwan, yung mga kabataang mga balik Islam na pwede pang manatili talaga ito ng matagal-tagal na panahon, at least kung meron na tayong legacy para sa kanila na naiwan na mabigyan sila ng tamang guide para sa pagdada'wa at ma-encourage sila ng maging matatag sa pagdada'wa, maging matiis sa pagdada'wa, pagkatsaga sa pagdada'wa, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita ko na, kaya ko sinasuggest, nakikita ko na ito'y makabubuti para sa kanila. Kung talagang meron silang hangarin at dalisin ng hangarin na matuto o kaya ay makapagtaguyod ng pagdada'wa, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang isa kong suggestion sa ngayon, inshallah. At sana ay ma-suggest natin sa idara ang ganitong pamaraan para sa kapakanan din ng ating da'wa dito sa Kuwait o maaaring maging sa Pilipinas, mas patuloy natin sa Pilipinas, inshallah. Lamang at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iyakum sasha. Amin. Barakallahu fiik, may nagsasalita pa. Barakallahu fiik, Brother Muhammad Sumaway. Actually, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Magdadagdag lang ako ng suggestion tungkol sa kung gusto ko lang i-clear doon sa mga field trip So doon ba sa field trip ay balik Islam lang ang pwedeng isasama sa field trip or kasi kung mga balik Islam lang ay mas mainam rin siguro na magkaroon tayo ng field trip para sa mga non-Muslim, lalong-lalo na sa mga kumpanya na maiimbitahan natin at makikilala nila ang IPC or KPCC o Kuwait Philippine Culture Center at maanyayati sila sa pananampalatayang Islam. So gaya rin nung magiging isang daan din ito para makilala nila ang ating markas at makilala rin nila ang may parating natin ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumali sa mga suggestion tungkol sa ikakaunlad ng ating inyong da'wa. Una sa lahat, mabruk sa inyo lahat na nagkaroon kayo ng pagkakataon na magkakaisa, na lahat ng mga Pilipino na
nagdadala ng da'wa dito sa Kuwait. Nang sa ganun na mabigyan niyo ng magandang pansin kung ano man ang naiiwan na hindi pa nagagawa ay makakapagtulungan kayo lahat dahil ngayon ay nagkakaisa kayo. Kaya yan ay sana bigyan kayo ng Allah ng lakas at magandang mga kaalaman na upang maisagawa ninyo ang nararapat sa inyo. Amin. Ah, Amin. isang, Ajmain, isang, inshallah. isang suggestion ko lang na magkaroon ng multaka para sa mga muhtadin al-judud. Muhtadiyat al-judud at saka yung mga muhtadin al-judud. Dahil yung mga matagal na mga estudyante na hindi na sila nag-aaral, hindi na din sila naisasali sa mga activities. So baka yun ay isang paraan na sila ay makadalo at mabigyan din nila ng maalaala nila yung mga katuruan na alaman nila sa IPC dahil mayroon na yung mga tumiwalag na, mayroon hindi naman niya sinasabi na nagbalik sa Kristiyano pero wala na yung mga pagdadasal, wala na yung mga paghihijab. Makikita na masalubong natin sila, wala na. So baka yun ay isang paraan pagka magkaroon ng multaka, face to face na multaka para sa mga muhtadin at saka muhtadiyat. Baka maari din na iba na yung multaka ng mga kababaihan at iba rin ang multaka ng mga kalalakihan. Matagal ko na yung pinaplano pero dahil sa budget natin sa IPC na laging kulang, halos tayo nang nagpo-provide ng budget sa ating mga activities kaya nawalan din ako ng pag-asa kaya hindi ko na rin tinuloy. Nakapagsabi ako sa mataas namin pero hindi ko na rin na ituloy. So baka kayo maituloy niyo kasi marami na kayo ngayon. Yan na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Jazakallahu khairan. Magandang kwan yan. Magandang suggestion yan. Assalamualaikum Marathani Ustad. Sagot lang po sa, hindi ko alam sagot ba o additional na ano sa nabitiwan ni Brother Abu Habibah sa atin tungkol sa gagawa tayo ng mag-conduct tayo ng mga training da'wa sa mga bagong yumakap sa Islam. Siguro sa akin dito po mayroon po kami dito. Ang alam ko si Ustad Mujahid, mayroon din siya mga tinatrain diyan na mga inshallah magiging future duat niya. At saka noong magkaroon po tayo ng multaka kasama si Ustad Dr. Jamal Shati, si Ammar. Siguro nakarinig kayo lahat na ini-open ko po yan na sinagot sa akin ng management ng Kismnisa ng special na pumunta sila dito sa akin upang sagutin ang aking question doon. Pero sa akin patuloy pa rin yung mga plano natin inshallah sa paano tayo maka-guide ng mga tao. Ito ay babalik po Brother Abu Habiba sa bawat duat, da'ya kung sino ang pipiliin niya na sasanay niya bilang magiging guro, bilang magiging da'ya. Sa atin yun, kasi tayo ang nakakaalam sa mga estudyante natin kung sino ang qualified na pwede natin i-training magda'wa. Ang sinasabi ko dito sa branch namin, mayroon po yan sa amin. Pumipili kami ng mga best student na nakikita namin sa kanila na inshallah sana panatilihin sila ng Allah at tayo din sa pananampalatayang Islam at sinasanay namin sila magda'wa. Hindi ko lang alam sa mga iba't ibang branch. Shukran po, Ustad. Jazakumullah khairan. Mashallah. Yung suggestion ni Brother Muhammad Sumaway, bagamat nasagot na rin ni Ustad Raisa, alhamdulillah, sa amin dito, sa akin personally ay araw-araw sa pagkikita namin ng mga balik Islam, ng mga mutamayizin,
Sa araw-araw na pagkikita namin na dinadaan namin sa Chai Halib, Kape-Kape, dito sa iba't ibang mga restaurant, araw-araw, after Maghrib, after Isha, ay isa na ito sa mga pamamaraan ko sa ibig sabihin paano ko sila matraining sa dakwa. Kasi hindi lamang yung pag-training natin kasi sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, although medyo stricto tayo sa pagtuturo sa kanila, kailangan talaga makuha nila yung mga tinuturo natin sa abot ng ating makakaya. Pero pinaka-importante din yung pagtuturo natin na mayroong ugnayan sa tinatawag ng istimai. Kumbaga, istimai, papaano makisalamuha, papaano kasi yan ang isa rin sa kailangan ng mga kapatid natin ng mga balik Islam. Which is pati sa mga duat, lalong-lalo na sa mga musaid daya, ay kailangan din nila itong tinatawag ng istimai. Kasi minsan ay nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Halimbawa, yung mga branch natin, maraming mga nakakarating na mga balita na medyo nagkakaroon ng misunderstanding sa bawat mga daya, sa bawat mga musaid daya, halimbawa, na which is tayo yung ibig sabihin modelo sa da'wa, tayo bilang jami'iyin, kumbaga nakapagtapos ng university o sa iba't ibang university, halimbawa, ang modelo ng mga musaid da'iyah na mga kasama natin. Yung mga bilang duat naman, bisyakil ham, lahat ng mga duat, musaid da'iyah, bilang tayo naman ng modelo sa mga balik Islam, maging lalaki man o mga babae. Saan tayo modelo? Modelo tayo sa diniyan o akhlaqiyan o ijtimaiyan. Ibig sabihin na yung modelo tayo sa relihiyon, modelo tayo sa pag-ugali kasi hindi mainam yung minsan ay nababalita sa iba medyo may something na hindi pagkakasundo o may something na hindi pagkakaunawaan ang bawat isa. Akhlaqiyan wa ijtimaiyan. Pero itong kulang talaga natin yung ijtimaiyan. Madalas istimai ang kulang natin. Kasi kung bakit, after naturuan natin yung balik Islam, natapos yung oras natin, sayas yung dawam, wala na. Yun ang minsan ay madalas na nakikita natin. So, kulang tayo sa istimai, kaya yung iba ay hindi na rin masyado yung mga balik Islam, hindi na rin masyado nagpapakita. Gawa ng parang mayroon pa tayong mga naririnig na report lang nila yan, para lang yan sa report. Gusto natin yan iparamdam sa kanila na nakikisalamuha tayo sa kanila, hindi lamang para kunan natin sila ng picture para sa report. Iparamdam natin sa kanila na tunay na ibig sabihin kapatiran o kay istimai. Dagdag dito ay before pa mangyari itong mga panahon na ito, ay mayroon na tayong na-request, mayroon na tayong na-submit na request na magkaroon tayo ng dawra. Tulad din ng suggestion ninyo, dawra. Pero ang dawra na ito ay maaaring 2 taon. 2 taon na dawra. Pinangalan na natin na dawra na matapos ng 2 taon ay mabibigyan siya ng certificate na diploma. Halimbawa, diploma da'wa. Sa loob ng 2 taon ay tuloy-tuloy na tuturuan sila ng da'wa sa anumang estilo o kaya ay may ugnayan sa da'wa na hindi lamang isang da'ya ang nagtuturo, kundi pwede na yung sa mga lalaki, pwede na magturo yung mga iba't ibang mga branch by schedule lang sa loob ng 2 taon. At saka mayroon tayong diploma Sharia, mayroon tayong diploma Tarbiya, mayroon tayong diploma Lugha Arabiya, mayroon tayong diploma Quran. Lahat ng mga ito nakadetalyado na pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo na resulta o kaya ay approval. So yun na nga, umur da'awiyya ay ginagawa natin sa abot ng ating makakaya pero umur idariya ay wala tayong kakayahan. Nasa kanila yung ibig sabihin susi para ma-implementa natin. Habang hinihintay natin yon, yun na nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagtarbiya natin, pakikisalamuhan natin sa ating mga kapatid na mga balik Islam. Lalong-lalo na yung nakikitaan natin ng potensyal na pwedeng magiging da'ya in the future kay Musaid Da'ya. Hindi lamang dito sa Kuwait, kundi sa hanggang sa Pilipinas. Itong suggestion naman ni Brother Abdullah na mga lalaki, mga balik Islam lang ba o mga non-Muslim? Actually, lahat na ito para sa mga Pilipino. Aminin man natin sa hindi, pero hindi madali i-organize yung mga non-Muslim. Hindi madali i-organize sa mga outing yung mga non-Muslim. Pero para sa mga Pilipino, Muslim, mga balik Islam, pero open pa rin sa mga non-Muslim. Non-Muslim, ibig sabihin, open para sa lahat.
Majority kasi na umaattend sa mga programa natin, mga outing natin ay mga balik Islam. Maliban lang kung meron tayong matagal natin ito ni-request na yung idara, yung management ay gumawa sila ng move na para sila na yung makiusap sa mga syarikat, halimbawa, pero hindi pa rin nangyayari. Yun na nga. So sinisikap natin lahat ng pwede, posible na magawa, pero nasa kanila yung susi para ma-implementa natin yun. Ito naman sa idea o kay opinion ni Ustad, Mashallah, Tabarakarahman, si Ustad Umin Salam, itong magkakaroon tayo ng multaka lil muhtadina al muhtadiyat, pwedeng magkaisa, pwedeng magka-separate. Napakaganda itong suggestion niya na magkaroon tayo ng multaka. Alhamdulillah, isa ito sa pwede natin sabihin na ah, kahangahangang idea o opinion, afkar, pagdating sa larangan ng da'wah, inshallah. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Ang may kuhan ko naman, yung tungkol sa pagdadawa, ako sa nakasanayan ko, simulat pa nung nasa Saudi Arabia ako, hindi ko na pinipili ang mga balik Islam na nagmumuslim sa akin. Basta lahat ng isa man, dalawa, ang sinasabi ko sa kanya, kung ang binibigay ko sa kanya na aral, kung paano ang kahalaga ng Islam. Paano mo iligtas ang kapwa mo. So maging tayo. Kung minsan nga, hindi pa ako nakapagtrabaho dito sa dito sa KPCC, si Sheikh Mujahid Allah Yahfadhu, na nagkuhan sa akin, minsan nagbibiro siya sa akin, sabi niya, grabe ka, sabi niya, Sheikh Faisal, kahit na isa lang ang tinuturuan mo, okay lang. Sabi ko, yan ang kuhan ko. Yan ang nakasanayan ko, na kahit mag-isa, tuturuan ko yan. At yan ang pakay ko sa kanya magiging daya. So noong 2024, nalipat ako sa Jahra, December, may nag-Muslim sa akin na pinangalanan ko na Ahmad. Diyan sa Boracay. Alhamdulillah, simulat nandito siya sa Kuwait, marami siyang kuwan. Napamuslim siya dito sa Kuwait ng 2 tao, at doon sa Pilipinas yung mismo nanay niya, tatay niya, at isang kapatid na babae, ay ako pang nagpasahada sa kanya sa online. Tinawa niya. Alhamdulillah, yun ang mga kuwan natin. Ang pakay natin sa pagdadawa ay maipaliwanag ang pagmamahal ng isang nag-Muslim sa kanyang mga magulang. Kung talagang mahal niya ang kanyang mga magulang, maipasok niya sa Islam. Sa paunti-unting sa pamamaraan, hindi yung purisa na pamamaraan. At least, kasi ito kasi yung pagdadawa kasi, kailan talaga lang, may clever ka talaga eh. Pag sinuntok ka ng full pants, meron kang half pants na makailag ka, hindi pwede na makipagsuntukan ka. O di, ganun. Ang pagdadawa, ang pinapaliwanag sa yung nakasanayan natin na pagdadawa ay maipaliwanag natin ang Islam sa magandang pamamaraan. Hikmah. Wag yung katulad nakikita natin sa social media na hanggang nagsasagutan na ng kung ano, ang mga hanggang umantong na ng hindi magandang mga pag-usap. So yun ang aking pamamaraan. Allah yahfadukum jami'an. Assalamualaikum mga ustads, mga ustadya. Nabanggit ng Ustads Mujahid kanina yung tungkol sa istimai, yung tungkol sa pag-chay-chay. Suggest ko lang po, dati rin naman po natin ginagawa yan, lalong-lalo na sa KPCC dati nung hindi pa ako masaadaya. Yung after khutbah, sana maibalik natin yung freelance para doon sa mga balik Islam o para sa lahat na balik Islam, New Muslim, Old Muslim, Born Muslim. So talaga ko yun isang magandang paraan din para makabuo tayo ng istimay sa mga sa lahat-lahat ng Muslim, sa lahat-lahat na mga balik Islam man o mga born Muslim, inshallah. Suggestion ko lang Inshallah, po din, jazakallah khair. sana po maibalik Jazakallah khair, maganda. after ng khutbah natin, atin na magsala ng khutbah, salatul Jummah,
makapunta tayo na meron tayong freelance para sa jamian ng mga Muslim, inshallah. Inshallah, inshallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Isa yan sa mga plano natin inshallah at inshallah hinihintay Inshallah. lang natin panahon ng magbibigay ng kasagutan inshallah. Sana ay hindi rin tatagal at mangyayari na ang gusto natin mangyari. Alhamdulillah. Inshallah, inshallah. Mayroon ditong message si Sister Malia, si Sister Mariam, suggestion niya na walkathon. Walkathon competition for all IPC female staff and students. Matindi ito kay pati mga staff. Walkathon para sa mga babae. Mashallah, yung maglakad siguro maglakad o medyo mabilis na paglakad. Kagaya ng ginagawa ng NPK o Burgan o ano man dyan. So, magandang idea inshallah. Pwede na rin siguro fit sa lalaki na rin. Hindi lang sa babae, sa lalaki na rin makasali para. Exercise Tama na rin. kasi meron din man kasi meron din programa kasi ng IPC na taon-taon na yung yung marathon. Dala siyang Marathon. yun. Oo. Nakikita ko na pagka magsiparit tayo ng marathon sa mga lalaki ay medyo malabo. Pero posible, lahat naman ng bagay, posible. Inshallah. 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 Assalamualaikum. Jazakallah khair. May Alaikum dadagdag assalam. lang ako, no? Gaya nung nabanggit ni Sheikh Faisal na sana ay maibalik yung freelance after ng Salatul Juma para sa istimaya, no? Inshallah. So sana kung may babalik ka uli yung dati na inshallah ay mabalik sa lahat sa dati ay kapag may program ay inshallah ang ating magiging kasi minsan sa program para pagkatapos ba ng program ay yung meron tayong excitement sa pagkain So kung sana pwede ay either na ito ay pagkain Pilipino para sa atin kasi minsan kung ano na lang yung ibigay nung idara, halimbawa yung parang pang Ramadan na wajibat. So marami ang ibig sabihin hindi na nakakagusto ng mga ganito. So sana ay maibalik uli yung pagkain na pang Pilipino kahit nakapack lang Asawi. or buffet. Yung asawi pang-Arabo sa atin. Okay. So yun lang yung suggestion ko at inshallah ay bumalik ulit sa normal ang lahat at kahit Inshallah. umaasa pa rin kami na kahit kami ay kabilang sa mga natanggal or na-terminate ay umaasa pa rin kami at nagdudua pa rin sa Allah na sana ay makabalik pa rin at makatulong sa pagdadawa sa kabubuti ng da'wa sa ating para sa mga Pilipino at alhamdulillah para rin sa mga ibang lahi. Gandun lang. Yung Asawi Abdullah, hindi yan pwede. Favorite mo, Stads Faisal. Mashallah, Brother Abdullah, barakallahu fiik. Masyado na mga advice yung ni Abdullah kasi sa panahon na ng programa at saka itong natin Abdullah, huwag natin i-kumpara yung mga experience natin dito sa program natin sa KPCC ha. Kasi ito inshallah gagawin natin ng lahat para satisfaction ang bawat isa sa atin sa abot ng ating makakaya. Sasabihin natin sa kanila lahat ng mga problema na maaaring matutulong sa ibig sabihin pag-unlad ng da'wa natin inshallah. Kasi kung titingnan natin sa mga nakalipas na mga panahon, ang dami-daming mga talagang sabihin natin na medyo failure tayo sa mga gawain natin. Alhamdulillah, inshallah kung siguro kung mayroon pang mga magsasalita, bigyan natin ng pagkakataon na magsalita. Lahat ng mga sinasabi natin dito, mga opinion natin, itirahat natin dito on record, inshallah. At inshallah ay makakarating ito at kung kaninong idea kasi para malaman nila na itong idea na ito ay nanggaling sa isang daya na si o kaya ganun, makita rin nila na kahit paano ngayon may aambag o mayroon siyang naibibigay ng mga itirahat o kaya ay mga opinion. Kaya sinusulat namin dito at yung hindi rin namin nahahabol sumulat ay mayroon din naman tayong record at pwede namin itong pakinggan inshallah.
Walang sapilitan sa kung sino man ang ayaw magsalita. Maraming mga idea na na-appreciate natin dito, mashallah, tabaraka rahman. Ito yung kagandahan ng sama-samang pagbibigayan, pagbabahagi, pag-uusap, kasi marami tayong mga makukuha ng aral o kaya maipon ng mga magagandang idea o kaya yung opinion. Inshallah, bibigyan natin ng pagkakataon ng iba na makapagsalita at kung wala nang gusto magsalita, enough na yon. Alhamdulillah. Inulit ko, ang attendance natin lahat ng ito ay base sa nakita ko, 24 tayo lahat. May dalawa na hindi umatin. Lahat ng ito, inshallah, makakarating sa kanila na umatin sa ating meeting. Kailangan makuha natin yung attendance kung sino yung umatin, sino yung hindi umatin. Tungkol naman, Brother Abdullah, sa sinabi mo na pagkatanggal sa iyo, halimbawa, o sa ibang mga kapatid natin, tulad ng lagi kong ina-advise sa ating lahat, panatilihin pa rin natin yung dua. Panatilihin natin yung dua kasi pinaka-powerful yung dua. Hindi natin alam ang panahon, pwede na yung natanggal ay makabalik, pwedeng makabalik lahat, pwedeng makabalik ang iba, at pwede naman na mayroon pang matanggal. Kasi sa totoo lang, balita ko, tuloy-tuloy pa rin ngayon. Tuloy-tuloy pa rin. Posible na, hindi natin alam. Pati tayo, hindi natin alam. Posible na mayroon pang matatanggal. Kaya nga, ina-advise ko lang sa ating lahat na pagdating sa umur da'awiyah, ay ilabas na natin ang lahat ng mga opinion natin. Pagdating naman sa umur idariyah, ay huwag na natin questionin o kaya ay huwag tayong magsalita. Ingatan natin na makapagsalita tayo ng bakit ganun, bakit ganito, kasi hindi natin alam. Hindi natin alam yung mga mata. Hindi natin alam yung mga tainga na pwedeng makarating sa kinauukulan, pwedeng may balita at magiging dahilan ng magkakaroon tayo ng baka hindi natin, halimbawa, hindi natin nagugustuhan. Kasi kung ako lang talaga tatanungin nila, ay sasabihin ko na agad-agad na lahat, ibalik na natin sila lahat. Ng mga natanggal, ibalik na natin sila. Kung ako lang talagang uh, tatanungin nila. Pero yun na nga, sa atin, umur da'awiyah, yung ibinigay nila sa atin, umur idariya, yung management, tungkol sa management, ay nasa kanila lahat yun, nasa kanila. So, barakallahu fikum, inshallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustad. Pwede akong magsalita kahit pa konti? Waalaikumsalam warahmatullah. Pwede po. Open po tayo, Ah, inshallah. Okay po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid kong mga duat at dayat, ako po ay nagsasalam sa inyo lahat. Sana po inshallah ay bigyan tayo lahat ni Allah ng taufik. Allahumma barik Allahumma fikum amin. wa Allahumma barik kulla al-amal ad-da'wiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat po, ako po ay kumbaga mag-congratulate, mabruk sa ating mga da'ya, mga duat, na first time na nagkaroon tayo ng grupo na sama-sama, lahat tayong mga branch. Mabruk sa atin lahat. Lalo na sa ating presidente na si Ustad Mujahid, at sa ating vice president na si Ustad Faisal, at si yung kapatidan natin na si Ustad Halima. Inshallah, sa akin po ay dahil isa ko po sa mga kapatid nyo na natanggal din sa IPC. Alhamdulillah, ako po ay tanggap ko naman, nagpapasalamat ako. Pero kahit sa ganon, ang maitutulong ko, una sa lahat, yung aking dua, panalangin para sa inyong lahat. Sana po inshallah maging tuloy-tuloy na maging maayos ang ating pagsasagawa ng da'wa ng ikhlas. Yung ikhlas na niya, na alam na natin yan lahat,
na pagka ang niya natin ay sa ikabubuti na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging madali ang lahat. Sana po malampasan natin ang lahat ng pagsubok sa ating da'wah dahil ito po ay talagang this is the sunnah. Pamamaraan ng da'wah na hindi may iwasan ang mga kahirapan, mga pagsubok. Pero kailangan tayo, ang may suggestion ko lang yung sabr, yung pagtitiyaga, pagtitiis sa lahat ng ating dinadana sa da'wah. Ako po ay isa sa mga kapatiran yun. Natagalan din ako sa IPC. Umabot ako ng higit 30 taon. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mula noong nandun kami sa Masya Masjid Allah. Malasale, kasabay ko si Brother Sumaway, alhamdulillah, hanggang ngayon. Pero kahit sa ganun mga kapatid, dahil isa ako sa natanggal, mahal ko pa rin ang da'wah. Inshallah, kahit natanggal ako sa IPC, tuloy pa rin yung aking trabaho for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng narinig ko sa inyo, parang nakakagising ng puso at nakakagising ng isip. Parang nakaka-inspire sa atin lahat. Dahil mayroong kang alam na hindi alam ng iba at mayroon ding alam ang iba na hindi mo alam. At diyan nadadagdagan yung ating mga karunungan sa pagsasagawa ng ating obligasyon bilang daiya at na nagtuturo sa mga non-Muslim para sila ay mabigyan ng gabay na sila po ay maging mga Muslim. So, ako po ay magdagdag ng kunti sa lahat ng narinig ko sa inyo. Talagang nakaka-inspire na napakaganda. Pero isa rin na suggestion ko na kahit mahiwalay man ako sa inyo o hindi, inshallah, kulla siya, kahit ano ay may kagandahan, may kabutihan. Yung tungkol sa mga balik Islam, sana po ay magkaroon ng general, kumbaga, pangkalahatang lecture sa sama-sama ang new Muslim, non-Muslim at saka Muslim kahit once a month lang, para mabigyan ng encouragement yung mga karamihan na Muslim man o hindi, balik Islam ay magkaroon ng pagmamahal na makakatulong sa pagpapalawak na pagpaparating sa ating relihiyong Islam sa mga non-Muslims. Lalo na yung mga balik Islam na pwede natin silang pagsabihan na pagka may mga Islamic lecture, for example, once a month, ay mag-imbita sila sa kanilang mga kaibigan sa mga kumpanya o sa trabaho o mga kapitbahay na sumama sa kanila upang maragdagan yung bilang ng mga non-Muslim na umaattend sa ating mga Islamic lecture. Baka sakali iyon din ay makakatulong sa pamamaraan ng paglapit ng mga Muslim sa Islam. Sana po inshallah gawin ni Allah na madali sa atin lahat ang ating mga hinahangad na pamamaraan para sa da'wah Islamiyah. Ito lang po, maraming salamat sa inyo. Inshallah, sana po ay maging maayos ang lahat ng ating hangad na matuloy sa napakagandang paraan at biyayaan tayo lahat ni Allah na manaig pa rin ang Islam sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Kuwait. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. شكرا لك. جزاك الله خيرا وشكرا على الفكرة. جزاك الله خيرا وحفظك الله. Masya Allah, Tabarakarrahman. Napakagandang afkar, suggestion magmula sa ating kapatid na si Ustadha Kubra. Magkaroon ng multaka lil muslimin wal muhtadin wa li ghairil muslimin. Parang muhadara diniya, syahriyan, naisagis niya na syahriyan. Isa ito sa napakagandang idea. Para bagang may ugnayan din dito sa suggestion ni Umin Salam, Ustazah Umin Salam, na multaka lil muhtadin wal muhtadiyat.
Palagay ko itong kay Salam, pwedeng mangyari ito ng isang beses sa isang taon. At dito naman kay Ustada Kubra, yung isa kay Ustada Salam, ito naman kay Ustada Kubra ay parang muhadara na siya, lecture, na kung maaari ay once a month may sasagawa. Lahat-lahat na, ang mga balik Islam, ang mga non-Muslim, alhamdulillah. Isa ito sa magandang plano inshallah. Kung hindi man, sa akin lang, kung hindi man magawa ng Shahriyan, ay kahit na bawat 2 buwan o bawat 3 buwan, may sagawa, napakaganda na rin yan. Malaking improvement kasi ang kailangan natin dito yung bagong plano. At saka ito rin yung naramdaman ko sa pamunuan ng APC ay kailangan yung bagong plano. Kailangan ngayon ng bagong plano. Isa rin ito sa mga kinukuha nila yung mga bagong plano. Kaya ini-encourage ko kayo na pag mayroon kayong mga bagong plano, huwag kayong mag-alala, makakasubmit ito lahat at ilalagay ko yung pangalan kung saan nanggaling na plano na yan, of course, para makita rin nila kung sino ang pinanggalingan ng mga plano na yan. Barakallahu fikum, kung meron pang inshallah magsalita. Inshallah, inshallah. Sheikh Muslimin, anong mga kwan mo? Anong mga suggestion mo dyan? Saka si Muhammad Said. Magbigay kayo ng suggestion. Ya Haji Muslimin, fikratuka. Parang wala na, no? Magbibigay ako ng 2 minutes. Sino pang gusto dyan? Wala na, anong maayos? Anong magandang safe? Ikuha na natin, Siguro, i-close baka natin. wala na. Baka wala na siguro. Inshallah, alhamdulillah. Parang naubos na niya. Marami pa namang mga oras inshallah. Pwede lagi din tayo makikita inshallah. Alhamdulillah. Inshallah ta'ala. So, inshallah, hanggang dito na lamang ang ating pag-istima. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maghfura ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.